Tayo po'y magsitayo bilang magbibigay galang sa ating Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa awit 103, verse 1 to 6. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Ang lahat ng nasa akin magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ay dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Patulad ng agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng mga inapi ang kanilang mga karapatan. At tayo po'y kumikit at manalangin sa ating Panginoon. Our Lord God, sa oras kong ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay, Lord, na wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Bago po kami lumapit sa iyong banal na trono, patuloy po kami humihingi ng kapatawaran sa iyo sa mga nagawa namin pagkakasala sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Pagkakasala, sinasadya at di sinasadya. Dalangin ko po, Lord, na nawa, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Nawa po, Lord, mabigyan ka lagi namin ng kaluguran sa aming mga buhay. At patuloy ka po, Lord, na i-bless mo ang mga kapatiran, O God. At dalangin ko po, Lord, na patuloy ka, Lord, na mag-iingat sa bawat isa sa aming Panginoon. Dahil alam ko, Lord, mahal mo ang mga anak mo. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po tayo sa ating mga Biblia sa awit 150. Sabi dito, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lera. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at lauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng tumpiyang, sa lakas ng tugtog siya ay purihin. Purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Damin po natin ang awitin ng ating Panginoon. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your
Wonderful Savior, I know for sure. All of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me
mold us, Lord. Make us more and more like your Son, Jesus. As we listen to your word, Lord, patuloy kayo, Panginoon, ang pumupog sa amin, mga buhay, Panginoon. Pagkakuin niyo po kami, magpakahayag po kayo sa amin, mahayag ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At hindi o Diyos sa inyong mawahawag, marami namin ang iyong pagpapatawad, pagkakating kami, kayo na ito, Panginoon, sa mga kababayan namin na maaaring dumaranas na salita ng bagyong Ulysses. Panginoon, sa inyong mawahawag, sa mga pangyarihan ng pangalan, kaya mo sila'y tumawag sa iyo at makaranas ng ito ang ligtas. Salamat po na marami, pinupuloy na ang pinahalatina. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Maulan pong hapon sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pong temang hate, what is ibig. Ating pong pinagbubulay-bulayan mula sa salita ng Panginoon ng mga tauhan sa banal na kasulatan na sumuway sa Diyos at ating tutunghayan kung paano ang Diyos ay tumutugon sa kanila pong kasalanan. We're done with David, David sing, nung last week. Nung linggo, we talk about Achan sing. At ngayon pong midweek worship service, we'll be talking about Saul's sing or King Saul's sing. Tunghayan po natin ang banal na kasulatan mula po sa unang Samuel, Kabanatang 15. Unang Samuel, Kabanatang 15. Siguro po, hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo as ay read. Sundan na lamang po ninyo sa inyo pong mga mata. Unang Samuel, Kabanatang 15, ang bilang 1 hanggang 26. 1 Samuel chapter 15, verses 1 to 26. Sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel na ito'y inilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at libulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Kaya tinipon ni Saul sa tilaim ang buong hukbo ng Israel. Nagbilangin niya yung umabot ito sa 20,000 mga kawal, bukod pa sa 10,000 buhat sa Huda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nagabang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasubo sa mga Sineo at ipinasabi niya, umalis na kayo riyan, humiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagpakakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto. Kaya umalis ang mga Sineo. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita at tinago ang mga ito mula sa Avila hanggang sa silangan ng Ehipto. Inipon niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon
Ang pinatay lang nila ay ang lahat ng hindi na mapapakinabangan. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos." Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento, at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya, "Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ng utos niya." Itinanong ni Samuel, "Ano itong narinig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin." Sinabi ni Samuel, "Tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-igutan ang mga ito? Hindi mo ba alam nang ginawa mo yung malaking kasalanan kay Yahweh?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba, sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulang, at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari." Sinabi ni Saul kay Samuel, "Nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bigin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel." Masalita ng Panginoon, maaari po tayo makaupo. Tatlo pong bagay ang aking tutungayan sa aking pong binasa. Who is King Saul? Pangalawa, what sin King Saul did? Pangatlo, how the Lord punished King Saul on his sin. Sino itong si Haring Saul? Anong kanyang nagawang kasalanan? At kung paano siya pinagsahan ng Diyos? Who is King Saul? Sabi ko ng verse 17, sinabi ni Samuel, "Noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari." So si Saul, no, bago po siya naging hari ng Israel, siya po ang kauna-unahang hari ng Israel, no, he looked himself as nothing, no, he looked himself, no, na mababang uri. In 1 Samuel chapter 9, tingnan niyo po kung paano po tinuturing ni Saul ang kanya pong sarili, o how he thought of himself. In 1 Samuel chapter 9, ito po ang sabi, beginning verse 20, tungkol sa mga astong 3 araw nang nawawala, si Samuel po ang nagsasalita, "Huwag ka nang mag-alala pa dahil nakita na sila. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw at ang sambahayan ng iyong ama ang inaasahan ng mga Israelita." Tingnan niyo po, naging tugon po ni Saul na nagpapakita po ng kanyang pong pagtingin sa kanyang sarili. Sumagot si Saul, "Pero galing lang po ako sa lahi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lahi ng Israel. At ang sambayan namin ang pinakamababa sa aming lahi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan?" No? What was Saul saying, no? Ako ang magiging hari, no? Napakaliit ko, no? Galing lang ako, no, sa lahi ni Benjamin. Kami ang pinakamaliit sa lahi ng Israel. So mababa po ang pagtingin ni Saul, no, sa kanya pong sarili.
Bagamat siya po ang pinakamataas at pinakamagandang lalaki po sa Israel. Ay meron at even he was also rich, no? Sapagkat sila po ay mayaman. Pero punong-puno po siya ng insecurity at mababa ang tingin sa kanyang sarili. Kung kaya he could not imagine na siya ay magiging hari ng Israel. Tunghayan po natin, no? 1 Samuel chapter 9, verse 1 and 2. No? Ito po ang pamilya po, no, ni Saul. May isang taong mayaman at kilala mula sa lahi ni Benjamin. Ang pangalan ay Kish. No? Ito po ang tatay po ni Saul. So sila po ay mayaman. At anak siya ni Abiel. Si Abiel ay anak ni Seror. Si Seror ay anak ni Becorat. At si Becorat ay anak ni Apia na mula sa lahi ni Benjamin. Verse 2, si Kish ay may anak na ang pangalan ay Saul. Bata pa si Saul at siya ang pinakagwapo at pinakamatangkad na lalaki sa Israel. Mga lugi, si Brad Martin. Si Brad Martin, pinakagwapo lang. Hindi na nakuha yung pinakamatangkad, no, sa Israel. So, sa kabila nito, no, ay punong-puno po si sa ulo ng insecurity sa kanyang pong buhay. And yes, no, naging hari siya ng Israel. Unang hari ng Israel. Maging sa kanya pong inauguration, no, yung pagkilala na siya po ang first king ng Israel. Makikita po natin ang kanya pong insecurity o loss of confidence. Ito po ang sabi sa 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel chapter 10, beginning verse 20, pinalapit ni Samuel ang bawat lahi ng Israel at ang lahi ni Benjamin ang napili. Pagkatapos pinapunta si Samuel sa harapan ang lahi. Pinapunta ni Samuel sa harapan ang lahi ni Benjamin ayon sa sambahayan at ang pamilya ni Matri ang napili. Si Saul na anak ni Kish ang napili sa pamilya ni Matri. Pero nang hanapin nila si Saul ay hindi nila ito makita. So, papakilala na siya, pero asan si Saul? Magtatago. Verse 22, kaya tinanong nila ang Panginoon, nasaan po siya? Sumagot ang Panginoon, nandito siya. Nagtatago siya sa bunton ng mga bagahe. Kaya tumakbo sila papunta kay Saul at kinuha siya. Nang pinatayo siya sa gitna, siya ang pinakamatangkad sa lahat. Sinabi ni Samuel sa lahat ng mga tao, ito ang taong pinili ng Panginoon para maghari sa inyo. Wala ni isa man sa atin na katulad niya at sumigaw ang lahat ng taong mabuhay ang hari. So, si Saul, no, maliit ang pagtingin sa kanya pong sarili. Mabuti kong mapaalalahanan po tayo, hindi po tayo naiiba sa lahat. Tayo po lahat, no, ay makasalanan sa harapan ng Diyos at tayo po'y tinawag ng Diyos. Kaya amen. No, basahin ko lamang po sa sandali, no? Pakinggan na lang po natin sa 1 Corinthians chapter 1, unang Korinto, kabanata 1, bilang 26 hanggang 31. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo at ilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Verse 28, at pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya walang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Dahil sa Kanya, tayo na kay Kristo Jesus, dahil sa Kanya, tayo na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. So let us be reminded. However, no, ang pagtugon natin po sa Diyos ay di base po sa palagay natin sa ating sarili o sa ganang ating, kundi biyaya ng Diyos. No? Ibig sabihin is, yes, no, hindi tayo significant na tao, hindi tayo malalaking tao, hindi tayo pinawag ng Diyos, no? Pero hindi po tayo tutugon sa Diyos base sa estado ng buhay natin. Kundi tumutugon tayo sa Diyos base sa biyaya ng Diyos. No?
Hindi na nila sinasabi sa Diyos na, Lord, tanggapin mo ako kasi humble ako. O tanggapin mo ako kasi mayaman ako. Tanggapin mo ako kasi marami akong tinutulungan. So hindi mo tayo nagpili sa Lord ng pagtanggap sa atin, basa ng atin, kundi sa biyaya ng Diyos po lamang. We used to hear sa mga mananampalataya ang mga salitang sa biyaya lamang ng Panginoon o kaya naman ay glory to God. Glory to God. Naalala ko, mayroong isang musician, pag tumutugtog siya, nakatingin siya sa mga tao. Pag lalong tinitingnan siya, lalo niyang ginagalingan. And then pagkatapos ng service, glory to God. Sabi ko, parang kumareconcile yung ginagawa niya sa sinasabi niyang glory to God. So, si Saul, he never shifted, mula sa pagtitiwala sa sarili, mula sa pagtingin sa mali sa kanyang sarili, nung siya'y tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang pagpapakababa, ang totoo siya ay nagpapakataas, nagmamataas. So became king, first king of Israel. Bagamat ang pagkahiram po sa kanya bilang hari, ay pagpaparusa ng Diyos sa Israel. Yes, siya'y piniling maging hari ng Israel dahil sa pagpaparusa ng Diyos. Ngayon po ay meron na pong bagong Pangulo ang Amerika sa katauhan ni Biden. I don't know, will he be used by God to bless America or to punish America? Wala akong alam sa dalawang nagtunggali sa itong nakaraang eleksyon. Yes, ang Diyos po ay tinawag o tinalaga si Haring Saul na maging hari to punish ang Israel. Ito pong sabi ng 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel chapter 8 verses 1 following na matanda na si Samuel, unang Samuel kabanatang 8, mula bilang isa ng matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay at Abiha naman ang sumunod. Pareho silang namuno sa Beersheba, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Ang kanilang amang si Samuel, gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol, at binabaluktot ang katarungan. So here, makikita natin, hindi po general truth yung kung ano ang puno, siya ang bunga. So si Samuel was a faithful man of God, from his birth, maalala ninyo, nung tinawag po siya ng Diyos, Samuel, Samuel, sabi ni Eli sa kanya, pag tinawag ka ulit, sabihin mo, here is your servant, speak, your servant is listening. So si Samuel, mula sa pagkabata hanggang sa po siya ay namatay, very consistent siya sa kanyang katapatan sa Panginoon. Pero look at his two sons, Joel and Abiha. Again, ano sabi sa verse 3? Pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang katarungan. Again, hindi po totoo lagi na kung ano ang puno, siya ang bunga. It's not really just it's not just really na kailangan lang ng mayroong mabuting pamilya para magkaroon ng mabuting anak. Hindi po. Kundi kailangan po ng bawat tao ng Kristo, ng Panginoong Hesus upang siya po ay lumaki pong tunay na mabuti. Ang taong ito ay lumalaking may pagkilala, ugnayan, relasyon sa Diyos. Nag-ikutin nyo reading, verse 4, mula po sa 1 Samuel chapter 8. Kaya nagtipon ng lahat ng tagapamahalan ng Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila, matanda na po kayo at ang mga anak ninyo hindi naman sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon, bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin, gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Pero sumama ang loob ni Samuel sa hinihiling nila, kaya nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo ang pinapagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Mula nang ilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga Diyos.
Ngayon, ganyan din ang ginagawa nila sa iyo. Kaya gawin mo ang kahilingan nila, pero bigyan mo sila ng babala kung anong gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Tingnan mo yung biyaya ng Panginoon. Sabi niya kay Samuel, kaya mo talagang matigas ang mga ulo niyan. Hindi ka o tinatanggihan yan, kundi ako. Dahil ako naglagay sa iyo bilang hukom sa kanila, and now gusto kanilang palitan, no? Gusto nilang humihiling sila ng hari, pinangungunahan nila ako. And so sige Samuel, ibigay mo hiling nila. Pero balaan mo sila kung anong gagawin ng hari. Ito talaga. Nakita natin po yung biyaya ng Diyos. At sa araw ng inauguration, no, sa pagtatalaga kay Haring Saul na maging hari, muling pinaalala ni Samuel ang mga salitang ito. Mababasa natin sa verse 17, chapter 10. Tinipon ni Samuel ang mga Israelita sa Mispa para sabihin sa kanilang sinabi ng Panginoon, ito ang mensaheng binigay niya galing sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa mga kamay ng mga Ehipsyo at sa lahat ng bansang umaapi sa inyo. Pero kahit na iniligtas ko kayo sa lahat ng kapahamakan at kagipitan, tinalikuran pa rin ninyo ako na inyong Diyos at humihingi kayo ng hari na mamumuno sa inyo ngayon, Ngayon, humarap kayo sa akin ayon sa lahi ninyo at angkan. At tutuloy-tuloy natin ang basa, nandun po tinalaga si Haring Saul na maging hari. And again, it works, no? Binigay ng Diyos si Haring Saul para sila ay parusahan sa kanilang katigasan ng ulo. Probably, no, siguro kung nagkaroon sila ng pagsisisi dito, ay maaaring na-spare, no, ng Diyos ang pagpaparusa sa Israel. Pero wala pong makikitang pagsisisi. Kung tutuloy natin ito ang basa, no, mabuhay Haring Saul. Yun po kanila pong sigaw. Minsan, no, gaano kadalas ang minsan, no, madalas, no, na tayo pinapaalalahanan ng Diyos, no, kinukumbit tayo ng Diyos sa ating gawang mali, na English repentance ang ating gawin, eh tayo ay nagde-delay ng pagsisisi. Sabi po ng Proverbs 28, verse 13, 28:13 ng Kawikaan, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Ang nagtatago, nagpupugli ng kasalanan na hindi mananagana, ngunit ang nagpapahayag ng kanyang kasalanan, tinatalikuran ito, ay tatanggap ng awa ng Diyos. Proverbs 29, verse 1, ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. Kung malaman ng asawa ko na mataas ang aking cholesterol, mataas ang aking sugar, no? Hindi pa naman lalagpas sa boundary, hindi siya lumagpas na. Sabi niya, sige, tigas ng ulo ko, bahala ka. No? So, minsan, no, sa tigasan ng ulo natin, so, we suffer. Again, no, we see the God of the Bible punishes those who sin against sin. Yes, God is slow to anger, pero nagagalit ang Diyos. At ito ay hindi po salungat sa pagiging banal ng Diyos, sa pagiging matuwid ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love, and so He hates evil. Pinamumuhian ng Diyos ang masama. Si Saul po ay naging hari at the age of 30 for 20 years. Yan po ang sabi ng chapter 13. 30 taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. Siya'y naghari sa loob ng dalawang taon. Now, nakilala natin si Saul bilang bago siya maging hari. Now, tumayan po natin ang kanya pong nagawang kasalanan. What was King Saul's sin? 1 Samuel, again, chapter 15. Masahin ko muli po sa verse 17. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili, ngayon ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at pinuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang subin ang masasamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ng mga ito.
Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ginawa mo yung malaking kasalanan kay Yahweh? Okay. As we listen, no, try to compare itong conversation ni Samuel, no, at ni Saul sa conversation ni David at ni Saul. Noong araw na nag-reveal ni Samuel ang kasalanan ni David. Verse 20, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako at pinapuntahan niya at sa pinapuntahan niya sa akin. No, gumagawa po ng alibay si Saul. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek. Hindi ko pinabibihag sa kanya, kundi pinapupuksa, pinapapatay. Pero ginawa niya, binihag niya si Amalek at pinipo ng mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga taong pinakamainam, nagturo naman siya ng sisisihin. Pinili ng mga taong pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Hindi po ito ang utos ng Diyos sa kanya. Verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulang. No? Hindi man tayo pumangkukulang kapag tayo sumusuway sa Diyos. Ang pagsuway natin ay kasing sama ng pangkukulang. At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin bilang hari. So ano pong utos ng Panginoon kay Saul? Lusubin ang mga mamayan ng Amalek, patayin lahat, walang ititira, kahit mga hayop. Pero ang ginawa ni Saul, no, tinabi niya yung magaganda, and then si Agag, dinisplay pa niya ng hari ng Amalek, dinisplay pa niya for his honor. You may ask, no, bakit kaya pinalusog ni Lord ang Amalek at pinapupuksa niya lahat? No, we heard, no, lahat. Sapagkat po, no, sa Exodus chapter 17, just very quick, ito pong ginawa po ng Amalek. Kanila pong dinigma, no, inambush ang mga Israelita. Sila po, ang mga Israelita, no, ay kalalabas lang po sa Egypt. Nang ang mga sa chapter 17 ng Exodus, basahin ko lang po very quick, no, para makita natin, no, bakit ganun na lang ang galit ng Lord, no, sa Amalek, no, na itong pinagagawa niya kay Haring Saul. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, chapter 17 verse 8 ng Exodus, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan mo naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. So hindi po sila yung mulusog, no? Kundi sila po ang nilusog ng mga Israelites. Inambush po sila. Verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil ito'y natalo ni Josue at mga Amalekita. Tingnan po sabi po ni Yahweh kay Moses, verse 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipurin ko ang mga Amalekita. Re-rest back tayo. No? Lahat sila ay lilipurin natin. At kung babasahin po natin, no, from the book of Judges hanggang kay David, no, sa 1 Samuel chapter 30, lubusan, no, nagapi ang Amalek. Ganun na lang ang galit ng Diyos, no, sa Amalek. No? Why? No? For sure, nabalitaan ng Amalek, no, kung anong ginawa ng Diyos sa Egypt para palayain ang kanyang bayan. Pero here, no, nung makita nila ang mga Israelita, inambush nila. So intentionally, wala silang pagkilala
sa Diyos ng Israel. Kaya ganun na lang ang galit ng Diyos sa Amalek, na ibig niya ay walang itira at lahat ay puksain. So makita natin, if we will compare ang kasalanan po ni Saul, no, sa kasalanan ni Achan, most likely the same. God hates pleasure of the world. Ano kaya amen? Diba sabi ng Lord, ang umiibig sa mundo ay hindi umiibig sa Panginoon. God hates friends of the world. Minsan si Christian, no? Hindi ko yung tinutukoy na si Christian Espinosa. Minsan si Cristiano, feels like super bait niya kasi wala siyang na-open na tao. Bakit kaya? Kasi hindi naman siya kumukontra kahit mali. Wawalang tipo. Sabi ko ng isang mangangaral, ang Biblia ang pinaka-offensive na book sa mundo. If we would just speak the truth, ang Biblia is really sounds offensive. So if we are believer of the Bible, we can really avoid offending others. Hindi ng ating pag-uugali, hindi ng ating gawa, kundi ng salita ng Diyos na ating pinaniniwalaan. Ako po ay nagsasap, 3 times a week. Minsan sinasabihan ako ng asawa ko, hinay-hinay ka, baka mamaya maka-offend ka sa mga sinasabi mo. Sabi ko naman sa loob ko, yung mga worldwide na kilalang mga speaker, na ginagalang, hindi lang kilala, hindi talagang ginagalang, kinikilalang faithful na preacher ng gospel, minumura, binabas, nilalagyan ng sungay sa YouTube. So, I don't care. Bagamat naranasan ko na 2-3 beses, napuputol lang kasi hindi ako nagre-response, nagre-retaliate. Ayun lang po pansunog talaga sa apoy. Huwag ninyong sulsulan ng kahoy. You just shut up. If you know the truth, if you're telling the truth, alam mo tamang ginagawa mo, nasa panig ka ng Diyos, at yung tao naman kausap mo, will not listen to you, you shut up and leave it to the Lord. And yes, because Saul was pleaser of others. Ultimately, he was pleaser talaga of himself. Anong kasalanan niya? Pagsuway sa Diyos. Ang pagsuway sa Diyos, again, we read, katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Again, very popular po itong mga salita ni Samuel, maliban dun sa speak Lord, your servant is listening, isa po ito sa popular na sinabi po ni Samuel, it is better to obey than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. May mababasa tayo sa Bagong Tipan. Halimbawa, sabi ni Jesus, kapag ikaw ay naghandog at naalala mo na mayroong kasamaan, may masamang loob sa iyo, iwanan mo ang iyong handog, makipagkasundo ka muna sa Kanya. At saka ka bumalik, kapihandog ang iyong handog sa Panginoon. Basahin na lamang ninyo Matthew chapter 15 verse 3 and 9 yung bilang isang halimbawa. Doon may pinapatupad ng mga Pariseo na you don't need to honor your parents sa pagbibigay ng financial aid o help sa kanila. Basta tinalaga mo na yung pera na itutulong mo sa kanila sa gawain, sa temple. Yan po sinasabi ng Matthew chapter 15. Kumbaga, hindi ko na, bawa nanay ko si Ate Gigi, hindi ko na siya bibigyan ng support financial aid, bilang pagkaalam ko sa kanya bilang nanay kasi nagbibigay na ako sa church. So I don't need not to support her. Hindi po yung pinagrihan ng Panginoon in Matthew chapter 15. Basahin na lamang ninyo. Si Saul, hindi po siya lubusang sumunod. As he was saying, arguing to Samuel, sumunod ako, sinunod ko ang Panginoon. Yes, sumunod siya, kalahati. Sabi po, half obedience is full disobedience. Ang kalahating pagsunod ay buong hindi pagsunod. Gusto ni Lord buo ang pagsunod.
Hindi niya pinuksa, no, ang hari, no, na si Agag. What was his reason? Probably gusto niya i-display. Na-conquer ko ang Amalek. Naalala niyo anong ginawa ng mga Pilisteo kay Samson? No? Nung manghina na si Samson, hindi dahil sa naputulan siya ng buhok, kundi umalis na ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Anong ginawa ng mga Pilisteo? Hindi siya pinatay agad. Pinukot ang kanyang mga mata, and then dinisplay siya. Tinali siya, dinisplay siya para ipakita sa mundo itong pinatatakutan yung si Samson, na-conquer namin, natalo namin. So probably this was his intention kung bakit hindi niya po agad pinatay si Agag. At kung babasahin niyo, si Samuel ang pumatay sa kay Haring Agag. Asa niya asa niya yung Haring Agag na yan? Ilabas mo yan. Right there and then, sinapchap niya si Agag. Si Samson, again, no, ang ginawa nila, tinali nila, display nila, no, para pakita ang kanilang tropeyo o pagtatagumpay. Pero we know the story, ano nangyari, no, sabi ng Bible, mas marami pang napatay na tao si Samson, kaysa nung napubuhay pa siya. So you can imagine kung gaano karaming tao namatay ng araw na yun. Okay na no? Pero niyabangan. Nasira tuloy. No? So gusto ni Saul magmalaki, gusto niyang ipakita na magaling siya, and so gusto niyang display ang hari ng Amalek. Again, no? Minsan, okay na pero nagyabang, bumagsak tuloy. Pangatlo panghuli, paano po tumugon ng Diyos o paano po pinarusahan ng Diyos si Saul? Sabi po ng verse 23 ng verse Samuel 15, ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwig mo ang salita ni Yahweh, itinakwig ka rin niya bilang hari. Binanggal po siya sa pagkahari. Inalis ng Panginoon ang basbas sa kanya, inalis ang Holy Spirit sa kanya, that empowers him to lead. 1 Samuel chapter 16, verse 14. 1 Samuel 16:14, umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang Espiritu. Sino nagpadala? Ang Panginoon. See how God suffered Saul sa kanya pong kasalanan. Again, si Samson, ano nangyari sa kanya? Sabi po ng Judges chapter 16, verse 20, Samson, sa Judges 16:20, then she called, si Delilah, Samson, the Philistines are upon you. He woke up from his sleep, bumangon siya and thought, at ang isip niya, I'd go out as before and shake myself free. Ay isip niya, makakawala din ako sa mga to. But he did not know that the Lord had left him. So hindi alam ni Samson, hindi niya namalayan, na ang Espiritu ng Diyos ay wala na sa kanya. And so wala na yung kapangyarihan, yung lakas na meron siya. So since na inalis ng Panginoon ang basbas kay Saul, we can read, maging si Samuel, na propeta ng Diyos, tagapahayag ng kalooban ng Diyos kay Haring Saul, ay hindi na rin nagpakita. Yan po ang sabi ng chapter 15, verse 35. Mula noon, hindi na nagpakita si Samuel kay Saul hanggang sa mamatay si Samuel. Pero nagdalamhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon na ginawa niyang hari ng Israel, si Saul. Tignan niyo po yung kaputihan ni Samuel. No? Hindi po siya nag-celebrate. Yes, gaba sa iyo, tinanggal ka sa pagkahari. Kundi nalungkot siya para sa kay Saul. Yes, Saul died in the hands of the Philistines. Mabasa po natin yan sa 2 Samuel, 1 Samuel. I forgot anong chapter ko na ilagay. Si Saul ay namatay, at tinamaan siya ng pana mula sa mga Pilisteo. And then, severe ang kanyang pong sugat.
at iniling niya na siya ay patay na lamang nung nagdadala ng kanyang espada. So Saul eventually ay namatay. At the end, again, we see the God of the Bible, no, hates evil at nagpaparusa. And so, let us hate what is evil. Don't play with sin. Half obedience is full disobedience. Sinning against God could cause trouble on us, and yes, even death. No, huwag natin isipin na ang Diyos ng lumang tipan ay hindi ang Diyos ng bagong tipan. Remember Ananias and Sapphira. Remember yung mga mananampalataya na sinabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 na hindi nila sinuri ang kanilang mga sarili, hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan, and yet nang nakibahagi sila sa banal na hapunan. Ano sabi doon? Kaya ang iba sa inyo ay nanghihina, nagkasakit, at ang iba pa nga ay nagkadamatay. It is in the New Testament. So this is the God of the Bible, typing the line. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pong mga salita. Salamat, Lord, for reminding us, O God, na kayo ay Diyos na banal, o kaya kayo ay namumuhi sa gawang masama. So we pray, O God, na as we go on, Panginoon, sa tema ito, hate what is evil, Lord, patuloy, Panginoon, kayo mag-usap sa amin, at kami naman ay mag-response, Panginoon, ng lalong pagkamuhi, Panginoon, sa gawang masama, o kaya ang aming mga buhay ay aming iingatan, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban at paglayo, Panginoon, sa mga bagay na maaaring magtulong sa amin, magtulak sa amin ng pagsuway sa iyong kalooban. Salamat po rin, Panginoon, na kayo ay ama sa amin. Dahilan, Panginoon, kaya kami po ay sumusuway sa inyo, kami ay nagkakasala sa inyo, kami pinarusahan ninyo ng may pag-ibig, sapagkat kayo ay ama sa amin. At muli, O Diyos, Panginoon, sa inyo pong biyaya na bag, tulungan niyo po kami na tumugon at sumunod, Panginoon, at hindi half obedience, kundi full obedience sa inyo pong biyaya na bag. Lord, sa kanang aming Panginoon, hindi po namin ito magagawa. Ngunit sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang iyong pangalan ng pagkapulihan, Panginoon, able us, O Lord God, na to obey you at all times and to hate sin, Panginoon. Hate evil, Panginoon. Hate what you hate, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming pinanakila. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y magsitayo at makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians 9, verse 6 to 9. Tayo po'y magkakaroon sa ating Panginoon. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ay sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nakipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Ay, ito po natin mga kamay sa ating offering ba? Sa tayo po, panalangin po natin ang ating offering. Lord, basahan mo po at pasaganain mo po ang mga tiga pong ito. Nawa po, Lord, ang mga tithes and offering na ito. Lord, magamit lamang sa ilalagot, ilalaganap na yung salita. Dalangin ko po, pagpalain mo po ang mga kapatid na nagbigay. Ganon din po ang hindi nakapagbigay. Alam po, Lord, sa susunod, bibigyan mo po sila ng mga hanap buhay. Upang sa susunod po, Lord, ay makapagkaloob din sila sa iyo, Panginoon.
Salamat po Lord sa mga kaloob na ito. Alam ko po, patuloy na itong maiingatan o God. Ganun din po ang mga nag-iingat nito, Panginoon. Nawa po Lord, lagi kami sumunod sa kalooban mo at lagi namin sundin ang iyong mga batas at tuntunin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, paumahin na, kung nakatineras ako, nadalhin sa package ko. May just na nagdala ko. Okay, sige po, awitin mo natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo muli manalangin. Panginoong Diyos, muli Panginoon, ang aming pong bansa ay kumakaharap po sa bagyo na Ulysses. Panginoon, ang Cavite po ay nasa signal number 3. Lord, sa inyong tawa-habag, Panginoon kami sumasamo na itong pag-iingat sa amin. Pwede Panginoon sa mga kababayan namin na nasalanta ng lori at nasalanta yung naman Panginoon ng bagyo Ulysses, Panginoon. Lord, kami ay sumasamo sa inyong pong hawa-habag, Panginoon, na sila po ito sa inyong pong ingatan, Panginoon. Ibayo God, higit sa kaligtasan sa bagyo, higit sa kaligtasan sa sakunan ito, ay kaligtasan, Panginoon, ng kanilang buhay, Panginoon, sa kanilang kaluluwa, Panginoon, that they will call upon you, Panginoon. Calling upon you, Lord, hindi naman po maligtas sa bagyo, kundi calling upon you, Lord, tatalaga ng buhay nila sa iyo, sa buhay nito at sa buhay ng darating, Panginoon. Panginoon, kami din po ay nakikigalak at nakikiiwan sa arawan, Panginoon. Brother Martin, Panginoon, we pray for his life, Lord, patuloy mo siya pagpalain sa lahat ng aspecto ng kanyang pong buhay, ano man ang kanyang pong panalangin, Panginoon, for his birthday, Panginoon. Kami nakikisa sa iyong pong kapurihan, pwede mo bigyan ng katupunan, Panginoon. Lord, sa gitna nitong pandemic, Panginoon, itulog niyo, O Diyos, na magkaroon ng kawakasan ito, Panginoon, na siya ang kanyang sambahayan na hindi po, Panginoon, na yung virus na ito, Panginoon. Lord, in your name, O God, we praise sa buhay niya at sa itong buong sambahayan. Salamat po ng marami, pinapuri ka namin na kanila. In Jesus' name, we pray. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. 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 Good evening, Happy birthday, Kuya Martin.